Okay, start. Yun. Goods na. So yun mga bay, yung gagawin natin ngayon ay Toyota Vios. So yung concern nito mga bay ay hard starting at palyado ang makina. So kinakapos yung kanyang power. So marami na rin yung mga tumingin nito. Sa katunayan ay napalitan na to ng fuel pump at fuel filter. Pero ganun pa rin yung problema, hindi pa rin na-solve. So ngayon ay tuturo ko sa inyo yung mga basic na diagnosing pagdating sa mga ganitong problema. So syempre unang-una, i-scan muna natin. So based dito sa scanning natin mga bay ay wala namang problema yung mga sensor natin at walang trouble code. So magpo-focus tayo ngayon sa fuel system. So check natin yung kanyang linya ng gasolina. So next na gagawin natin mga bay ay test na natin yung pressure ng fuel lines natin. So gamit yung fuel pressure tester natin. So bakit ba natin to ginagawa mga bay? Para malaman natin kung sakto yung pressure ng linya ng ating fuel. Kasi kapag mababa yung pressure ng ating fuel mga bay, ay hindi rin yan nakapagbigay ng magandang andar ng makina natin at possible na magkakaroon siya ng hard starting. So dapat nasa mga around 50 to 60 psi yung ating pressure, okay? Para maka-andar ng maayos yung makina natin at hindi palyado. Dito mga bay, pagmasdan yung mabuti yung gauge natin habang i-start natin yung makina. So dapat yan ay aangat around 50 to 60 psi yung ating fuel pressure. Pero dito mga bay, makikita natin na nasa below 10 psi lang siya. So talagang hard starting yung makina nito at possible magiging palyado dahil kulangan ng pressure yung ating fuel system. So dahil mababa yung pressure ng ating fuel, ang next na gagawin natin mga bay ay titest na natin yung fuel pump natin. So paano ba natin ma-access yung fuel pump? Nandito yun sa likod ng ating rear seat mga bay. So sa ilalim niyan nandun yung fuel pump natin. So baklasin lang natin tong pinaka-cover niyan at makikita na natin yung fuel pump. So diyan natin ma-access para matanggal natin yung fuel pump natin. So bago natin itanggalin yung fuel pump, so syempre titest din muna natin yung supply ng kuryente papunta dito. So ito yung kanyang connector ng fuel pump natin mga bay. So may 5 terminal yan. So dalawa dyan is para doon sa fuel pump natin. So ngayon ay titest natin siya mga bay kung meron bang supply. Kailangan may makukongga dito na positive. Opya. Isa pa. On daw. Start. Opya. Nga na. Okay mga wiring. So confirm natin na goods yung kanyang supply ng kuryente papunta dito sa fuel pump. So ngayon babaklasin na natin yung fuel pump natin mga bay. So meron lang yung mga hose dito sa taas, kaya yan lang yung kailangan natin baklasin. So fast forward tayo mga bay. So dito ay natanggal lang natin yung fuel pump assembly. Based doon sa ating pag testing mga bay ay merong crack yung ating fuel pump assembly, yung pinang mga plastic na yan bay. Kaya kahit bago na yung kanilang fuel pump at saka yung fuel filter ay lumulusot pa rin yung pressure. So hindi siya nakaka-build up ng pressure na maganda dahil nagli-leaking lang siya mga bay. So yung gagawin natin dito ay papalitan natin ng buong assembly ng fuel pump. So ito yung kanyang lumang mga bay, fuel pump assembly. So pinalitan na natin kasi merong crack somewhere dito sa kanyang assembly. So may mga brittle na kasi na part kaya doon lumulusot yung pressure kaya di siya nakaka-build up ng pressure. So ito na yung bago natin. So dito mga bay, testing na natin kung goods yung ginawa natin. Sige, para magkaalaman na. Sige, start. Yun goods. Goods na. Ayan, so 60 psi. 60 psi ang pressure. So goods yan na pressure. So laki ng pagbabago. Kasi kapag bumaba yan sa mga 40 psi, ibig sabihin yan, wala. Hindi kinakapos yung makina. Hindi enough yung pressure na pumapasok doon sa mga injectors natin kaya pumupugak or nanginginig. Ayan, so dapat nasa mga around 50 to 60 psi.
Yan. So dito mga bay ay road test na natin at parang mag-aalaman tayo kung goods ba yung mga diskarte natin. Oh, ganda na yung response. Huwi na kayong nakangiti rin ni sir. Taga din ba sir? Dagami. Dagami. So yun mga bay, so tuwang-tuwa nga yung may-ari dahil nasolve na natin yung kanilang matagal na problema. So yun mga bay, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at sana may konting kaalaman kayo na nakuha dito sa ating video. Maraming salamat and God bless.